pwede ka gamit? Kung saan rason nga yung nagagamit na bisan dili, no? Let me correct lang yung ganyan sa stages or sa roadmap of recovery, no? The number one is the withdrawal stage. Second is the early abstinence. Third is the protracted abstinence. So that comes early of abstinence. And then the last one is the readjustment. Okay? So for the stages of change, natuto si pre-contemplation, contemplation, preparation, action, and maintenance. Okay? So mo itong mga changes ay sa kapihod when he or she is into the recovery process. Okay? Again, 2 years before mahil ang brain sa addiction. 6 months rehabilitation and 18 months after care mo na 2 ka tuig before dahan-dahan na mag-heal ang pang-utok o atong utok kung kanina katilaw o binadutong na droga. Okay? Now we will discuss about, sabi nila, what is this community-based treatment approach? Or atong ginagawa community service and aftercare integration. That's right? Even galing ang United Nations Office of the Drugs Crime Treatment for addictive disorders are effective, but no single treatment model or level of care is appropriate for all individuals. Remember the case of Sheena, the case of Ramon. Dili pwede lang, intervention na ito kayuan mo, upod ang Pedro. Managlahi. Depende kung saan igawas ng problema ang fan. Katong pag-admission, discrete nato using the assist. Niya nag-a-attend siya session, gawas dito sa iya during session. During using the MIOP module nato, diba? Na 340 ka sessions. Kung ano yung problema niya, lahi ang problema ni Pedro, lahi ang problema ni Juan. Muna ingon that no single treatment model or level of care is appropriate for all individuals. Managlahi, depending kung sa rason nanong nakagamit, nganong nigamit, o nganong nagagamit. The multidimensional nature of addiction ensures that no single treatment or orientational level of care can be effectively and efficiently meet the needs of all the patients. Muna ang composite team sa CBDRT, dili lang kamo. Dili lang ata, but also with the help of the MSWTO. Kaya kung ang problema sa isa katao na nagagamit ng droga, walay pangwarta. Mahaka ba din ninyo ang your badak level? Mahaka dili? Dili. Kinahanglan ninyo ang assistance sa MSWTO or CSWTO kay sila man itong assistance, programa para sa livelihood. Cash forward. Diba? And other technical activities. Right? So, composite team. Hindi lang bata, but also the CSWTO. Now, if you would like to have a home and community visits, insa man ninyo pangayo para ubang sa inyo ha? Ha? Mga pulis. No? Because they are the one na pwede pag makita kayo sa piwod ang mga pulis sa may matlog, di ba? That's why again, we discourage the PNP when they are conducting sessions na naka-uniform. Okay? Ang picture nila dito sa keywords, maraming aswang mga tao. No? So, mahatlog na sila. So, we really discourage na naka-uniform ba? No, nakasibilyan na nato mga PNP. But mind you, how na nato mga kapulisan when they are giving symposiums, what is RA 9165? Kabalo sila because PNP also having community, no program in the community. Unsa ba? Kung kailangan ng check-up, assessment, kita yung pangayon ng tabang, ang doktor, ang RHU, di ba? Dito sa health center, ang mga BHW, hindi man ninyo mahata, but you are the one who will mediate, who will refer the people kung asa siya dapat ito. Ikaw mo man itong nasa barangay. That's why there is a badak
na mo sama sa video kaganihan. Okay? Yang kung kinahanglan o faith-based, no? Kung saan, ito ang adto sa atong faith-based group. No? Again, it is a composite thing. Multi-dimensional, multi-approach, multidisciplinary na intervention ang ginahatag nato. Di ba ta superhero makaya sa bago? And that is the reason why you are composite here. Kapitan, Kagawad, Secretary, our faith-based, PDEA, PNP, our Senior Technologies Council, our CSWDO, our RHU. Para masaktan ninyo as one Daegu City. What is community-based rehabilitation program all about? Okay? Next. No one size treatment fits all. Pwede ang size sa salita ni mo, size kung sa imong bana. Lahi mong yun. Same with the intervention. Yes, they do have. No? Same mo problema na nagagamit ng droga, shabu, marijuana. But the underlying problem, natong nakagamit, managlahi. Ang isang problema, wala panarbaho. Ang isa, ang mama, siligyaw yun. Ang papa, o grupo nagagamit. Depending on the assessment. When you conduct in one-on-one talk with your peers. Kaya maganda kong session, daraan ng gawas. Muna ang may OP40 sessions, remember? 8 early recovery skills and 30 to relapse prevention. Kaya dito sa mga topics na yung i-discuss, pinto manggawas ang problema. Nanong nakagamit o nanong bigamit. Treatment should be tailor-fit. Kung ano yung problema kay walay pangwarta, mo ito yung problema na subado. No? Walay problema, walay pangwarta, walay livelihood program, walay livelihood, I mean, si Juan. Ang inyong kiyata, ipa-eskwela siya. Mupit ba siya? No? Or the referee news RH fitted ba? Hindi ba? Pag mamalik mong salina dito sa wall, ang inyong gusto fit. Sakto. Kaya kung pili, inyong iuli, kaya di mo ganahan kay law. Di maligo, law, same with the intervention in the field. Ang ihatag ninyo sakto. That is the reason why we do have this training. Informing you, and after which you multiply, inform your family. Inform your community. Inform the families, the peers. Inform the teams. Para sakto ang programa na atong ihatag. Remember, pag-ikot ni Digong sa una. Di ba? Saksak sinagol. Pinaspasay mo to. Dagdag na to ang 6 months program. But mind you, again, on the Board Regulation number 7, series of 2019, katong client flowchart na to. Alright? Na kung saan pagtanaw sa risk level ni Piliwood. Okay? Next. Here are the 7 substances being abused in the Philippines. No? 7. Kung saan man ang uso dali sa Digos? Shabu and marijuana. No? But mind you, inhalants, solvent, rugby, kada benzodiazepine, kaya ko na siya kampal, no? Na pwede also an addiction. Cocaine, ano itong medyo mahal, no? Hindi kayo uso, pero nagyabig katilaw. And then, others. Naapoy ginayon na ito ang mushroom. Dried mushroom. No? Yung galing ko, di ba, as I shared to you with our previous trainings, isa ka kliyente naman na palit sa online. Tulong ka oras ang iyang kamo naging anyara, nagpiyo. Gidala sa iyang mama sa center, sa office. No? 3 hours, hindi tuko-tuko, naganara. After an hour, tsaka di-open ang eyes. After an hour, tsaka ni ibuyan.
It's because of the dried mushroom. Naabot na dali ka ng uso, nasa balakukay, dagat kayo, kaya ng katsubong, ilawin din ninyo. Magdagandagan mo sa pool. Asa nang katsubong? Bis mo lang ilawin, dapat magdagandagan mo. Makawang mo. Ilawin mo yung gabi. Nagtulog lang tatay, dagan dito. Pagdating na mo ka nag-training sa bansalan, give mo siyang garden. Every halos tanang balay dito dapat sa my fire station. Dagan kayo dito, Nice mo siya ito, bulang mabalik ang trumpet, no? Color, flash of color niya ba, no? At silawin ninyo para makaiwan mong tinuwa kung ginanyo. No? Next. Community-based drug treatment, again, refers specifically to an integrated model of treatment in the community designed to deliver services close to where the clients lives with minimal social and employment disruption. It involves and builds in community resources, including the family, participation of the community in service planning and delivery. Again, family is part. When you treat the PWODs, dili lang PWOD ang address natin. But the family plus the community equals recovery. Okay lang ba? Second voice dito. Mag-feel mo nila basket mo na nila akong aim, no? Mabot na kailangan na cascade related to the community. Meaning to say, dealing with the PWODs, again, part of that is family. Muna, upon entry of the PWOD dito sa inyong barangay, ayaw mo magsugot na may pamilya. Huwag mo may balikan. Huwag mo ipalawakan. Para makasabot ang pamilya, parte siya sa programa dito sa iyang loved ones na naasa civil people. Muna itong previous trainings, ipangatag na po ang forms na pwede ninyong gamitin upon the admission of the PWODs. Kung sa itong basic na information na kinahanglan ninyo ipangutang sa iyong and the family should understand kung sa ang programa sa CBDRP na inyong ihatag same sa inyong buhaton na CSAR mo. What will be the program? Atong lang tawag kung masabtan ba ninyo nito. Ugma sa inyong pagbuhatan. Okay? Next. How are we going to prepare the community? Muna na yung mga training because number one, magsulong ng kaalaman ukol sa droga sa pamamagitan ng pagtuturo, seminar, babasahin, poster, at iba pa. Huwag man mag-ibutang mag-ipasagdaan mo. Muna, ang initiative sa inyong City and Federal Wisconsin, morning training on the what would be the module prescribed and standardized by the Department of Health na inyong gamiton. Kung sa ba ang dapat ng programa sa CSAR, mauli siya tanan. Because we are preparing you. Your city is preparing you in preparation sa community-based drug rehabilitation program. Para di mo kayo mga kablong sa among good. Una, kung magkita na sa barangay drug clearing, na may itubag na po. Dito mo mag-U-turn. May-U-turn nun ang tubag sa panika. Kapag sa kanyang activities na ito ka, may-U-turn. Mulingi sa kada, sa MADA, or ang PDEA. No? After this training, you'll be able to understand. Taas noong mumutubag sa ako because you already know the program. You are already trained. No? Second, pag-ilusin ang komunidad sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng mga grupo o taong namamahala sa iba't ibang gawain. Linawin ang katungkulan at responsibilidad ng bawat komite or posisyon. Katulad ni Drawing kaganihan, we describe ano ang role ni PNP, ni RHG, ni MSW or CSW, ni ADA,
ni faith-based, ni PIDEA, the NGOs. Para klaro, kung na-piwots mo sa inyong community, kabalo mo asa i-refer. Kabalo mo sa services na ginahatag sa inyong kauban sa CDRP. Because again, this is not just your fight. This is, para sa inyong future, sa aking future, sa mga kaupuhan. So hopefully, wala na droga. Ma-eradicate na, huwag na yung gamit, because everyone knows what is the effects of these drugs. Another thing, how to prepare the community, bigyan ng training at kalaman ang mga grupo o taong tutulong sa mga programa, and that is you. You will learn a lot with the trainings, seminars, orientation, para ka mo mismo kabal mo what to do, how to do it. Na ay mga references, na ay mga materials na ipangatag sa iyo. Then after this, aware na mo sa on. Di na mo kinakalan magpagkabang sa isa kadak, but the kadak can supervise you, but you are the one na muli yung lang your community. So, malulunan mo. Hindi naman sa naginusa. Naman yung kagawad, naman si kapitan, naman yung sekretary, naman ang kadak. At least you are guided what to do and how to do it. Another is ayos sa mga sistema, polisiya, estratehiya, at pag-uugnay sa pagbibigay ng serbisyo. Of course, remember when we are having barangay drug clearing program, di ba na yung mga DILG Memorandum Circular? Katong auxiliary team, di ba? Pila to in every 2,000, pila dapat 25, di ba? Remember. Now, yung mga palisiya, nice city ordinance. Same. When we conduct, when we present, we are guided with the DDB, or the Dangerous Drugs Board. Huwag man nagpataka si DOH na buhat-buhat din eh. We are guided by the law, by the policies, para ma-standardize tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ra ang programa in ani Gapon. And we are lucky here in Region 11 because we've initiated this kind of activity. Wala ba yung patawag ng training dito sa Central? But because we are doing this already with experience and with the policies, nag-initiate ang mga kikabuhi. Especially you. Karoon pa, nagahinay-hinay, na binababa to the grassroots level, to the badak level ng orient mo. Because na again, previously, MADA, kadak lang. Muna ang barangay, di na ang problema kumangutang na, huwag ang gawin sila kapitan, huwag man ma-orient. Wala ma-train. But this time around, you are now capacitated. Another, maglaan ng pondo, tauhan at pasilidad para sa pagbibigay ng serbisyo, of course. Sabi ng section 56 of the section RA 9165 that there will be a substantial amount in the implementation of your CDRP. And remember, when we are having barangay deliberation, bina-emphasize na sa DILG that there is a substantial amount. Puntuhan yun. Kailangan pa-snacks lang, pa-juice, pan, okay naman na kayo with the foods. Huwag man sila lagi mong nai-Jollibee, McDo. Printing, ginagmay, kaya sa mga modules. You cannot be that one. You can tap your kada. Attorney, kada, pwede yung magpatabangan niya. Tingin ko sa balaod na agad na. Puntuhan. And of course, manpower. Kayo po. You are trained, you are capacitated what to do. So, mag-umal HIV anyway. And again, that is the preparation of the community. Wala kong ipasagdaan na mo na niyang wata. But, ina-train mo. There is like this na activity para ma-orient mo, napagiging module, napagiging materials, kung saan pag-uhat. Wala ko namin pagkutala later on, please do raise para magawas mo dali na you are really aware mo sa tanan. Okay? Next.
pagbibigay suporta sa komunidad. Tulad sa pagkalulong sa alak, ang pagkalulong sa droga ay isang pangmatagalang karamdaman. Halimbawa, para sa mga taong nalulong sa alkohol, ang pagkalulong ay hindi tuluyang nagagamot or ang mga gumagaling dito ay laging nasa proseso ng pagpapanunggali at panghabang buhay ng pakikipagbuno na umiwas alak. Ang mga nilulong sa droga ay maaaring patuloy na makakaranas ng udyok na muling gumamit ng droga. And that is the video presented a while ago. Katong ginatawag nato na internal o external triggers. When we say internal triggers, that are emotions. Okay? Ito yung mga importante na kailangan malaman always and ma-identify yung keywords. No? Makita niyo sa folder the triggers, which is the internal and the external. When we say internal, it talks about emotions, feelings. So kung kalipay ka, naglagot ka, no? When we say external, we are talking places, people, things. When you say places, no, katong mga lugar, posibleng ma-remember nila asa sila nagagamit, like bar, fiesta. When you say people, isa itong mga tao na rason nga nung nakagamit, kung nga nung nigamit, kung nga nung makagamit. And that's our friends, enemies, or kung pinsa pa. Things that would be lighter, oil, kung sa pa itong mga paggamit na posibleng rason nga ano sila ma-trigger na mag-gamit usab, mutilaw usab. And these two triggers, kailangan na na-adri o verify. But every now and then, na maglakaw-lakaw siya, kabalo siya, na kanang putanga, kanang lugar, kanang tawhana, posible rason na ano kung makagamit. Huwag muna inyong matutukan on the monitoring of the system. Na ma-ensure na di siya magbutangan ng lugar, na ma-ensure na kabalo siya, na dili siya magipagkita ang tawhana, o ma-ensure na dili niya gamiton ng butangan. And that is dangerous. Okay? Maraming tukso sa kapaligiran tulad ng ibang tao, lugar, bagay at pangyayari na maaaring nag-uudyok sa paggamit ng droga. Ayon din sa pag-aaral, ang pwedeng pag-ugataan ng paggamit ng droga ay ang mga negatibong damdamin, emotional triggers. No? One of my case, when I am still working at Ria, binukungan ka na nagamit. Pero hindi yaw-yawan sa iyang mama. At first, kaya niya i-control. But later on, masuko naman siya. So with that feelings of masuko, dito siya, gawa siya, sa iyong mga amigo, ang amigo is into addiction. Another case, when we conduct random drug test, nag-positive. Tulong kit ang gigamit mo, yung gapon siya kamali ang among kit. Kung nag-testing ko, ma'am, gitistingan mo ka na kit, ikaw ba na drug testing kit, mali daw gigapon ang among kit. When we conduct an in-depth interview, nano siya nag-positive, hangin mo friends na nag-ainuman. And that circle of friends is also using. Hindi pa siya mapasisis. Triggers. And that is part of the system. No? To identify. Ang muling paggamit or labs ay nangyayari sa 40 to 60% ng mga nagpapagaling. Katong ginayon natin ang protracted abstinence, feeling cured. Pila naman ang takabulang pero ano ang feeling ba niya? Gusto naman siya magamit. Because that is part of recovery. Ang relapse na ginayon. Pag sige nagamit, that is the time na relapse na siya. No? Lapse is different
paggamit. Relapse is continue ng paggamit, pagbalik, pagtilaw. Dahil dito mahalagang matutunan ng mga estratehiya or lapse management strategies at napakahalaga rin hindi ituring ang muling paggamit bilang isang kabiguan, kundi isang pagkakataon upang matuto at patuloy na magsumikap. That's why in our NIO, remember, we do have 20 sessions. 8 na early recovery skills o 32 na relapse prevention skills. These are the sessions intended to avoid these triggers. What to do? No? The istoryahan dito the internal, the external triggers, how to repair the relationship. It doesn't mean when you conduct random drug tests in the community, it doesn't mean walang bitawan, lalo balik buang yun. That's the common. But please remember, yung sinasabi natin, stages of change, roadmap of recovery, that relapse is part of recovery process. Makatilaw o balik. Lifetime ng addiction, sakit man siya. Mura lang yung high blood o diabetic. Diba? Ang mga high blood, kung makita magkaba-tension sa baboy, okay naman, tilaw naman, diba? Himna lang na upload yung pinunyak, biro sa hatan 50. Ang mga diabetic, ang mukha ng ice cream, gamay lang man, okay. Himna lang metformin or insulin, wala. But people cannot tell that. Ay, sakog ka ng biogesic para mawala ang addiction. No. But the intervention is this. Your CSR, the activities na yung ginabuhat in your CBDR. No? Huwag nilain pa. Right? Next. Remember that in community there are 12 principles in community base. So dahil sa inyong bata, now may community-based drug rehabilitation program per barangay, now may 12 ka principle. And first principle is pagbibigay ng ibang uri ng pangangalaga mula sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan, pag-iwas sa masamang epekto ng paggamit ng droga at pagbibigay ng serbisyo sa iba't ibang lokasyon. Remember when we are accrediting your barangays, minsan na ba ang accredited barangays ka rin? Or certified DOH? Digos na minsan ganin, wala ba bang Digos City? Accredited. Accredited sa DOH. Wala pa na balik. Pero minsan itong barangay. Tanan po. You are on the process already, congratulations. Ang Digos, mga credit na diay. After pabalik ako, your barangay is now certified and accredited by the Department of Health. Meaning to say, aside sa barangay drug cleaning, yung barangay accredited po and certified by DOH. Meaning to say, you are able to do what is standardized. What is standard, brother? Naunsa ang dapat na programa for the CBRP. And that is part of your SGLG. Kada audit ninyo. Taas mong score, anak. Plus, you are trained already. Second, maibigay ang mga serbisyo kung saan ito pinakamalapit sa mga nangangailangan ng tulong. Another principle, again, you go back na to the badak level, to the barangay level. Para ka mo mismo sa barangay, kabayo na what to do and how to do it. Previously, pag nahin nagagamit, ay dito na sa liha, hindi na dali. Ay, balakot na lang sa polis, oy, tawagin PDEA, pabaybas. Yun lang yung thinking nito. But remember, addiction is a chronic brain relapsing disease. Sakit siya. Dili itong po siya, may matong po
Kung siya hindi ako dito. Sa dapat dito na po. But the user yun na, di ba, strategy ko, biktima. Because of the stages of change, the recovery process, whether they like it or not, because naan na sa lawas ang paggamit sa droga, pangitaon nun kung wala mo nga makabang o buhay sila. Ingon gamit ako, kami lang ang patulungan sa nagagamit ng droga. Asa ganito? Una? Ha? Ay, sa bakya. Ay, mga bakya ka. Ay, sa bakya ka. Una, i-rehab sa. Sunod, kung dinig yung madala sa rehab, yan sa bahay ni Kuya. Kung dinig yun, mapatipatid. Lahi po ni Sikaw. Tsaka na, pagkabag na ng interview. No? Step by step sa nato. No? Tsaka na nato yung RIP. O sa hindi man yung gusto ko, pero huwag niya dagan sa Korea. May mana yung paghahawa mo sa RIP pabalik. Ikaw pa tulos sa interview. Because again, addiction is a disease. Dili ka nila gusto ko. Naano mo sa lawas, pangita ko yung din siya. Wala nang programa, back down to the community for you to be guided, to tell them, hey, na ang programa din sa barangay. Visible kaayo. Next, ang pagbibigay lunas ay bahagi ng serbisyong pangkalusugan at panlipunan. Addiction is a disease. One DOH ang nangunguna in the rehabilitation process, in the treatment, because we believe that this is disease. And that is one principle in your CBDRP. Ila-ilaha inyong principle. You familiarize on that. Mura nag-ethics na to. Mura nag-ipanupaan na to. That is what we understand on CBDRP. Next, gamitin ang mga mapagkukunang suporta sa komunidad, kasama na rito ang mga pamilya. Again, you are composite team. Okay? CBDRP is composite team. Yung ganito na yung 5, di ba? The PNP, the RHU, the CSWDO, the ADAX, plus the NGO, the PIDEA, and other partners, the faith base. Yan yung composite team na mapagkukunan ng ibang-ibang serbisyo plus the family of the people. Kaya bisun sa nimog dapat anang piwod, pag ulit niya sa family, kung makasabot, trigger ng family. Mubalik na po, mutilaw na po, rason nga nung mawalan sa klase iwan sila. Because the family doesn't understand how to deal when the piwod is in the recovery process. Kung nag-inform ang pamilya, kabalo dapat ang pamilya. Another principle, pakikisangkot ng komunidad sa pagbibigay lunas. No? It talks about you as the leader, as the product member of the barangay. Another, komprehensibong programa na tumugon sa iba't ibang pangangailangan. Imunta kaniliman na ay mga different services. And it was mentioned a while ago kaganina. Unya, ako pang talawon yun, kung sa yun ang roles and responsibility in the agencies. Para ugma, makabuhat din mo konkreto or initial na programa on your seaside. Next, pakikipagtulungan ng barangay, sambayanan, pulisya, at mga taong responsable sa kalusugan. Again, hindi lang ikaw mo. But there are other agencies, other partner stakeholders, other member in the barangay na mutabang sa inyo in the implementation of CBDRP. No? Dili lang sulungan ninyo, but again, multi
managlahi nga ahensya. Next, paggamit ng mga kalutasan na base sa ebidensya, no? Evidence-based po tayo, and yun yung mga module na gamit natin because those modules are evidence-based. These things na binaisgutan nato is evidence-based. This is based on the United Nations Office of the Drugs Crime, based on the Board Regulation Number 7 Series of 2019, and we are guided. No? Wala lang ipinatakpan. Another principle, sapat na impormasyon at voluntaryong partisipasyon ng mga kalahok. Remember the three words, voluntarily surrender themselves as well as identify. No? Ayaw mo din yung ing na ay, kabalo na kayo. Uy, ikaw, di mo nagagamit ka, dali-dali. But maybe you can tell them, but do not force them to enroll in the program. Okay, it's a process, man. But if they are identified with the PNP, with the data on the list, then kailangan din mo na tuktukang sila sa PNP. Of course, you need to assure your safety consideration also. Hindi mo ka pwede mo superhero, you know. As much as we are willing to help them, but do not force them to join. Exempt na lang iman kung identified sila by the PNP na tokhang. But if your loved ones ka na, pwede. Ikaw inyo ang pamilya mismo, yung bana, anak, no, angkol, pwede niyo istoryahan. Pero lang yung tao kayo. But, the promotion, no, informing the community as general na naay programa base di ay. And that's why again, faith-based is part. Usahay malamdagan, makipagnaw. Okay? Another thing, pagtanggap na ang labs o ang muling paggamit ng droga ay natural na bahagi sa pagbabagong buhay ng isang gumagamit nito. No? As I have mentioned, kaling labs, no? Kung nag-random drug test ng positive, sige lang. Pero kung nagsige ng positive, lahi na itong istorya. Need to refer for another and further assessment nito. Kaya kasi, ang programa sa CBDRP hindi na fit sa iya. Kailangan na siya ibutang sa rehab or ibutang dito sa mga sa aftercare. Okay? And that are the 12 principles in community-based drug rehabilitation program. Now let's understand naman, how are we going to define or the symptoms of this addiction? Please, let's have the video. Depende sa paggamit ng cigarette. Paano mo malalaman kung ikaw ay may risk kung depende sa paggamit ng cigarette o droga? Alamin ang ilan sa mga palatandaan. Kapag madalas at maraming beses ka na gumagamit, kapag hinahanap-hanap mo na ito at di mo na makontrol ang paggamit, kapag palaging ito ang nasa isip mo at di mo na magampanan ang araw-araw mong gawain. Kapag ito ay nakaka-apekto sa iyong pamilya o kaibigan dahil di na naging maayos ang iyong pakikita sa kanila. Kapag bumabagsak na ang iyong katawan at di ka na tuloy mag-isip, madalas ito ay bilang. Manglimpyo ko sa ilong mabuntag o gawa eh. Kapag may sintomas na, Ano na ko maon, nisulot ng lawas. Ilong ba, manikutin. ang matagal na walang tigil na paggamit ng droga ay may masamang epekto sa ating katawan at kaisipan. Magkakalaman ang iyong utak at ang resulta ay hindi maayos ang pag-iisip, pag-uugali at pagpapahalaga. Halimbawa, ang gumagamit ng shabu ay nagkakaroon ng psychosis o kaya sakit sa pag-iisip. Alam mo ba, ayon sa Julius Tolstoy,
isa sa bawat dalawang drug user sa Pilipinas ay nagsimulang mag-experiment ng illegal na droga nung sila ay nasa 15 hanggang 19 taong gulang. Bakit kaya? Ang pagkakaroon ng substance use disorder ay depende sa iba't ibang kadahilanan. Ang edad ay isa sa mga mahalagang risk factor sa paggamit ng droga. Ang kabataan ay panahon ng maraming pagbabago, hindi lang sa pisikal na aspeto, pati na rin sa ating utak. Sa unang bahagi ng ating utak, makikita ang prefrontal cortex. Ito ay may koneksyon sa ating logical reasoning o kakayahang mag-isip kung ano ba ang tama sa mali. Ito rin ang bahagi ng utak na nare-regulate ng impulses at gumagabay sa pagdidesisyon. Ang limbic region ay ang nagpoproseso ng ating emosyon at alaala. Mas maagang nagmamature ito kaysa sa prefrontal cortex na nagde-develop lamang ng buo kapag mid-20s na ang edad ng isang tao. Hindi pagkaanong pagde-develop ng prefrontal cortex ang dahilan kung bakit ang risk-taking behaviors ay mas mataas sa mga teenagers. Kaya naman ang simula ng paggamit ng droga ay karaniwang nangyayari sa kanilang edad. Sa saan, apektado ang normal at maayos ang brain development ng isang teenager. Ang paggamit ng mas maaga o mas bata ay may posibilidad na mas maging malala pinalaunan. Kaya bukod sa self-control, napaka-importante din ang pagpapahalaga sa sariling pagkatao para maiwasan ang reaksyon. Sino nga ba ang risk? Ano ang mga pwedeng gawing pag-iwas? Nataas ang chance ng mga problema sa paggamit ng SAD ang isang tao may magulang na gumagamit din o nakaranas ng pang-aabuso at pagmamaltrato o walang maayos na patnubay ng magulang. Kaya ang sapat na pagkalingat gabay ng pamilya ay tunay na napakahalaga. Sa inyong barangay, maraming tukso sa paggamit ng droga. Malaking impluwensya ang mga kaibigan at barkada na sinasandalan natin sa oras na tayo nalulungkot at nahihirapan sa ating buhay. Tukso din ang talamang sa bentahan at paggamit ng bawal na gamot sa iyong barangay. Ngunit kung maayos ang iyong mga kaibigan at ikaw ay may sapat na tamang kaalaman sa paggamit ng droga, gamitin mo ito sa data. Tandaan, ang paggamit ng droga ay isang problemang pangkalusugan. Ito ay maaaring lumala at maging chronic relapsing disorder. Pero ito ay maaaring pabigaminas. Ang paggaling mula sa paggamit ng droga at ang panunupaling ng kalusugan ay pwedeng makamit. Nagsisimula ito sa iyo. Alright? So don't worry, all of the video presentation ibibigay ko natin sa inyo so that you can use that one, no? It will all started from you. To become a good model, to become a role model in your CPRPs, no? O para mas mapaila, no? Na ang programa sa community. Because anyone can be a victim of this. Especially galing mo na yung gamit ng mental health is also part. Kalalaking sad ng mga tao, no? Usahay, kay being sad, dito nila makita ang kalipayon sa friends. Amigo nga, ultra po di makadabot. Iwan galing ko sa ilaka, katong pagkatagod sa inyo nga, kinsa man ang nagabisita sa bahay ni Kuya, Mama, Papa, amigo, walay friends, walay silingan. Kinsa rason nga nung nakasunod mo sa bahay ni Kuya? Friends, silingan. And for that discussion, maybe that time, we would can realize how important is families. And kung mismo yung CSR ninyo in your community, may pakita ninyo na naaamin yung right? Then next would be, what are the components or who are the components of the community-based approach? Ginabalik-balik na natin ni Kagaya, pero karon atong lang taon para makita nato
of the community. What are the responsibilities? Awareness, public education, health promotion. Again, number one in our accreditation of the CBDRP, number one checklist is promotion. Informing the community, the family, the peoples, inyong mahal sa kinabuhi, what is the effects of drugs? As I have said, after this, no, pag-ulit ninyo, you can multiply all of the information. Muna ginapakita ng video para mas mag-retain. Kaya kung more on top lang, muna nag-drawing kung ibalang di mabasa, because it will retain you. Who are the key actors? Community members. Who are community members? Faith-based, women, seniors, PWD and other sectors of community. Community-based workers, NGO per outreach workers. Ingon tong dito sa likod, no? Itong inyong NGO na ay nagtatapang. No, ang mga DOLE, TESDA, and other partners, they are also part of the community. Other individuals and organizations operating in the community, and again, ADAPS, Anti-Drug Abuse Councils. Kamuto. What are your tasks? Identification of the drug users, preliminary screening and basic needs assessment, device action plan, basic coaching and support, and referral of people who are believed to have substance abuse problems to the health centers and other partner stakeholders. So, tama kung anong ipangyaw-yaw ko ganyan. Based on the UNODC, tama nga ang community kabuto o mo ng inyong mga roles and responsibilities. The one who will refer the viewers sa tamang na intervention, mag-help, mag-inform sa community, will lead the community, kabuto. Inyong itong natrabaho. Another, community health centers, or our RHO, Rural Health Unit, or our Barangay Health Centers. Responsibilities, provisions of basic health care, including the assessment and management of minor injuries and diseases. Ginabuhat ko na sa inyong Barangay Health Center, dili? Wala? Wala? Wala yung check-up sa barangay? Sa Patipong Dokron. Oh, now, tao, kasama niya nagpaprinenta ng mga buntis. Sige daw. Ang nagpapa-inject ang mga bata. Center. Wala ba yung mga kaganong-blusarap ka, naglagot ng mo. Di ko ka, kasi tindog sa center. Ay, di ko ka, ito mga tubag. Subukan nila, sir. Storya ang tinawag, sir. Kaya nasa lusarap ka sa sir, mabebra, sir. Key actors, health center staff, community volunteers, representative from local authorities. No? So after this, you will be guided who are the people in your community. Naka ba sila? Naka ilang presensya? Kaya para you are guided what to do in your workshop. No? Pagbuhat ninyong programa, kapalo kung sa services na ninyo, given naman. Okay? What are your tasks? Provision of basic health education and brief coaching on risk. Provision of support to drug users who are not drug dependent. Liaising with NGOs in the community and referral of patients. Back to the community organizations or follow-up and aftercare. And referral dito sa mga rehab. No? Nakapunta ng screening, assessment, ang DDE-go. Barangay health workers, inyong mga BHW, inyong mga nurses, inyong mga doktor, ang inyong mga midwife, ilan-ilahon ninyo na sila. No? They can, or you can tap on them to discuss what is COVID. No? Another information na don't know siya on drugs, but that is part of health. No? What is COVID, shabu, marijuana, sa alcohol, they can explain more scientifically because they are, no? Sila ang master on the health sector.
Kung kinahanglan no medyo no ang pre-wood kay dili kay katulog payat, then you can refer para ma-assess ni doc, ma-check ni doc. Or kailangan din siya i-refer sa hospitals para sa mga laboratory workups. Pwede kayo. Okay? Next component. Treatment and rehab centers or hospitals or medical centers. So, muna nito, atong ginaingon na ganyan sa client flow chart dito sa pangatlo. Later on, we will play that video of client flow. What are the responsibilities, provisions of complementary services, including the treatment for complicated cases that include medical, muna na itong mga severe cases na kailangan ipasok dito at sa rehab. Okay? So, compliant closure, bali mag-iwan na ito. Upon the admission of the PWOODs, okay, natay low, moderate, Hi. and then high. Pag after high, DDE ito, and after DDE, nai upa. Katong mild, moderate, severe, o with comorbidity. Kaya nag-iwan na rin ang dali na papasok sa severe after assessment ni Doc sa drug dependency examination. This was already presented kaniya and also sa ato ang previous trainings. Okay? Next. Non-government organizations. Who are those? No? Kinsa may mga tawhana. These are no, the NGO staff, volunteers, or kinsa pa itong active dito sa inyong barangay. May ask, naman NGO na kasunod sa mga barangay? Unsa man, like? Amaya. Amaya? Maya Lay. Amaya, Sir June, nagasunod. That's good, no? Dako na budget. Unsa pa? San Miguel, nagtap. Unsa pa? Unsa pa nga ang mga ahensya? Ano yung mga private? Or mga schools? Ha? UM, yes, UM is part, no? Mga schools. Unsa pa? Koreso? Unsa pa man? Pamas? School Japon, no? Ano naga-community di ba organized dira sa barangay? Ano sila? TESDA. Are you also linking with TESDA? That's good, no? Ang ALS, Alternative Learning System. No? Mga schools, di ba? And other partners, pwede mo na mag-letter sa ilaha. No? Like San Miguel, katong mga schools, no? Para magdagdag, mag-augment, pwede na kayo. They are much willing to help sa community. Right? What are the class education about the effects of drugs, including HIV? Training of drug use disorders, collaboration with other stakeholders, psychosocial support, and health support groups. So, kana ang mga different agencies na nagasunod kung wala dito sa core or composite team sa inyong barangay. Okay? Next. Law enforcement, of course, our PDEA, our PNP, no? Mga kapulisan na to. What are the responsibilities? Consider option other than arrest, direct referral to residential centers for drug users, assist drug users in receiving help in the community. No, so appeal din ng atong mga kapulisan. Key actors, the PDEA, PNP, and other law enforcement agencies, they are also part. No? What are your tasks? Collaborative or collaboration with community members and organizations in the identification and preliminary screening of drug users, discussions with drug users and families of options for treatment, or katong ginayon nato the salient features of the RA 9165, ilang pazumba, ilang tree planting, and other community organizing, pinabuhat ko na sa atong kapulisan. Later on, we will ask also some inputs, no? Kung sa pa mga services na ginahatag sa atong PNP, specifically here in Tigres City. Okay? And now, this is the administrative order of the Department of Health 2017-0018. Delta guided non-unnahay CSAR. Aside sa DTP Board Regulation Number 1 Series of 2006 katong aftercare na 18 months, when a person sa use drugs nag-adto o rehab for a minimum of 6 months,
automatically, according to the section 56 of the RA 9165, 18 months after care. No? So, ingon ang RA 9165, after na 6 months ka rehab, automatically sa section 56 of this RA 9165, there will be 18 months aftercare program. Muna in community, 6 months lang ang community service in aftercare integration. Wala na nagikan og rehab. No? Naalaman sa ito, atong ginayon na mild, low, which is general intervention or 1 month, and then moderate to 4 months, plus 6 months na CSAR, o kani. 6 months na CBDRP, plus 6 months gabon na CSAR, or the community service and aftercare integration. Moment ang yung flow. Can you play the video? Please watch this video for the framework. May isang problema ang kalusugan. The Philippine Blind Flow for Wellness and Recovery from Substance-Related Issues. Ang bagong Blind Flow for Wellness and Recovery from Substance-Related Issues ay base sa DBE Board Regulation No. 7, Series of 2019, Consolidated Revised Rules Governing Access to Treatment and Rehabilitation Programs and Services. Ang bagong regulasyon ay nakabatay sa mga prinsipyo ng community-based treatment, katulad ng paggalang sa karapatang pantao at aktibidad kasama na ang pananatiling kompedensyal ng impormasyong personal. Ang bagong Blind Flow ay naglalayon na masigurado na ang mga kliyenteng gumagamit ng droga ay makakatanggap ng naaayon na paggamot. Nagsisimula ang Blind Flow sa screening. Ang mga taong gumagamit ng droga o keywords ay maaaring mag-screen sa barangay, health center, paaralan, lugar ng trabaho, hospital, at iba pang mga pasilidad na pangkalusugan. Ang screening ay maaaring gawin ng mga na-train na health personnel katulad ng nurses, doktor, midwives, barangay health workers, psychometricians, counselors, psychologists, at mga na-train na tauhan ng Anti-Drug Abuse Council o Anti-Drug Abuse Office. Ang mga minoridad ay dapat isangguni sa isang lisensyadong social worker. Ang Blind Flow ay nire-recommenda na gamitin ang screening tools katulad ng ASSIST at SRQ na binuo ng World Health Organization. Ang Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test o ASSIST ay nagsusuri ng antas ng problema o panganib na dulot ng substance use o paggamit ng droga. Ang Self-Reporting Questionnaire o SRQ ay maaaring gamitin para mag-screen ng psychiatric disturbance. Ito ay maaaring gamitin na interviewer-administered questionnaire. Sa screening, ang keywords ay maaaring uliin ayon sa antas ng risk para sa pag-abuso ng droga. Pagkatapos ng screening, ang mga kliyente ay maaaring bigyan ng brief intervention o orientasyon kung ano-ano ang mga programa at serbisyo ang nakalaan para sa kanila. Kailangan gumawa ng isang treatment plan sa pakikipag-ugnayan sa kliyente. Depende sa antas ng risk, may mga kaukulang rehabilitasyon at kaugalian sa pagkakataon. Low risk. Ang mga keywords na may mababang antas ng risk ay maaaring sumailalim sa general interventions, katulad ng preventive education at self-help interventions. Ang kliyente ay maaaring din isang guni sa mga recovery support services na kanyang kinakailangan.
Ang katagalan ng paggamot ay nakasalalay sa case manager. Ang kliyente ay kailangang magbigay ng individual treatment card para maitala ang pagkumpleto ng paggamot. Moderate risk. Ang moderate risk users ay maaaring sumailalim sa community-based treatment at sa mga rehabilitation programs. Kabilang sa mga CBDR interventions ay ang psychoeducation, psychosocial support, recovery skills, relapse prevention skills, life skills, at family interventions. High risk. Kung makikita na high risk ang kliyente, siya ay dapat isang huli sa isang DOH-accredited na manggagamot. Ang mga high-risk keywords ay dapat sumailalim sa drug dependency exam. Pagkatapos ng DEP, at ang keyword ay nasuri na mayroong mild dependence, siya ay isasangguni sa isang community-based drug rehabilitation program. Kung ang kliyente ay nasuri na mayroong moderate dependence, ang keyword ay isasangguni sa isang outpatient program ng isang accredited na pasilidad ng DOH. Kung ang kliyente ay nasuri na mayroong severe dependence, siya ay isasangguni sa isang accredited inpatient na pasilidad ng DOH. Ang mga kliyente na inatasan ng korte na tumanggap ng paggamot ay sasailalim sa DBE ng isang DOH-accredited na doktor. Ang DBE ang tutukoy kung ang kliyente ay sasailalim ng paggamot sa komunidad o sa isang outpatient o inpatient na programa. Ang mga keywords ay dapat masulit kung may co-occurring disorders o comorbidities. Kung siya ay may co-occurring disorder, siya ay dapat isangguni sa isang mental health o medical na profesional. Ang aftercare at reintegration ay mahalaga para ang mga keywords ay makaiwas sa muling paggamit ng droga. Ang mga serbisyong pamilya at panglipunan o komunidad ay makakatulong para maibigay sa komunidad ang mga keywords at mamuhay ng malusog. Lahat ng kliyente na nakakakumpleto ng community-based, outpatient o inpatient na paggamot ay bibigyan ng aftercare at reintegration services. Kasama sa aftercare programs ang peer recovery groups, 12-step programs, recovery coaching, at iba pa. Maaaring isama sa reintegration services ang pagtulong sa kliyente na bumalik sa paaralan, magtrabaho, o matugunan ang mga isyong pangkabuhayan o pabahay. Para sa iba pang detalye at So yun yung summary ng ating framework dun sa after assist screening. And at the end of all those intensive na programa, okay, dito mo pasok na natong ginaingon na CSAR. And now is mandated on the ACME AO 2017-001A, Guidelines for the Community-Based Treatment and Support Services for the Persons who Use Drugs in Primary Health Care Settings. So this department order is now signed by our Secretary of Health Papo way back 2017. For the background and rationale, in response to the unprecedented influx of drug users who surrendered to authorities under the government's Barangay Anti-Drug Abuse Program or yung Barangay Drug Clearing Program, DOH established a task force that developed an algorithm on dealing with the surrenderies. Yun yung pinakita natin previously. Okay, what to do upon screening the low, moderate, high, and then after high, ididigin nyo, then ito sa mild, moderate, severe. Which was subsequently approved by the DDB, and under this framework, the venues for care and service provisions to the persons who use drugs are stratified according to the severity of their condition, using the figures reported by the United Nations Office of the Drugs Run in the World Drug Report way back 2016. Na ay 1 to 2% of the drug dependents will require initial care in a residential, 4 to 6% sa outpatient, and take note, 90 to
95% community-based. Meaning to say, sa 100%, 90 to 95 inyong anak. 1 to 2 sa rehab, 4 to 6 ang mga outpatient. The rest inyong. Pila naman ang masulod sa rehab. Okay naman. Ang halos kadaganan naman sa community. Because we would like to tell them na in the community level pa lang, maagapan na. Di na sila maabot sa point na masibir. Pag-rehab na sila. Dito pa lang sa